Ngunit ilang araw na tuwing sasapit ang gabi, ay nakakarinig si Ana ng isang kakaibang awitin na nagmumula sa tinig ng isang ibon. Napakalamig ng boses nito na tila may gustong imensahe at tila tinatawag ang kanyang kaluluwa. Bilang kapalit ay bibigyan niya ng mga ginto ang kanyang mga magulang. Bigla siyang tumayo at sinundan ang tinig ng awit ng ibon papunta sa kagubatan. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga magulang sa kahirapan habang buhay at hindi rin niya kayang mawala ang prinsipe sa kanyang buhay. Sa isang tahimik na baryo ay isang magandang dalaga na mababago ang kapalaran dahil sa isang awit na siya lamang ang nakakarinig. Isa itong pamilya na naninirahan sa paanan ng isang bundok. Si Aling Marta ay masipag at mapagmahal na ina. Si Mang Kanor naman ay isang masipag at mapagkumbabang ama. May isa silang anak, si Ana. Tahimik ang kanilang buhay. Masaya kahit naghihikaw sila. Dahil sa kagandahang taglay ni Ana ay dinarayo siya ng mga kalalakihan sa ibang baryo upang ligawan. Ngunit mahigpit si Mang Kanor at si Ana naman ay napakamahiyain na dalaga. Ayaw nilang magtrabaho si Ana at lumuwas sa Maynila sa dahilang natatakot sila na mapahamak ito, kaya't nagtiis na lamang sila kahit naghihikaw sa buhay. Ngunit ilang araw na tuwing sasapit ang gabi, ay nakakarinig si Ana ng isang kakaibang awitin na nagmumula sa tinig ng isang ibon. Napakalamig ng boses nito na tila may gustong imensahe at tila tinatawag ang kanyang kaluluwa. Hindi ito naririnig ng kanyang mga magulang. At nang sinabi niya ito sa kanyang ina, ay sinabing baka imahinasyon lamang niya ito. Ngunit sa puso ng dalaga ay alam niyang totoo ang awit. Isang gabi ay sadyang inabangan ni Ana ang muling pag-awit ng ibon. Hindi na niya napigilan ang sarili at tahimik siyang bumangon. Sinundan niya ang mahiwagang tinig hanggang sa makarating siya sa isang malaking puno na kalapit ng kanilang kubo. Sandaling tumahimik ang pag-awit at pagkatapos ay muli itong umawit. Sa pagkakataong iyon ay tila nahipnotismo si Ana at wala sa sarili nang lumakad papunta sa kagubatan. May isang tila pintuang nagbukas na animoy isang kaharian na punong-puno ng liwanag at napapalibutan ng mga ginto at pilak ang kapaligiran nito. Humanga si Ana sa ganda ng nakita niyang palasyo. Sa pelikula lamang niya ito nakikita. At iniisip niyang siya ay nananaginip lang. Maya-maya ay may isang marahang kamay na tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya ay nakita niya ang isang lalaki na tila isang prinsipe. Magara ang kasuotan nito at may korona sa ulo. Napahanga si Ana sa itsura nito. Makisig ito at isang gwapong lalaki. Kumusta? Matagal na kitang sinusubaybayan. Hindi nakapagsalita si Ana at inisip niyang nananaginip lang siya ng gising. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at dito ay tila nagising na siya. Sinabi ng lalaki na isa siyang prinsipe ng mga duwende sa kagubatan na naninirahan sa ilalim ng lupa. Matagal na kitang hinihintay. Inaawitan kita tuwing gabi. At sadyang hinihintay ko ang mga sandaling ito. Napatitig na lamang si Ana sa mga mata nito na tila kumikislap. Ipinagtapat ng duwending prinsipe na matagal na siyang hinahangaan at iniibig nito. Mula noon tuwing gabi ay nagkikita na sila sa kagubatan. Nabuo ang isang lihim na pag-iibigan sa pagitan ng isang tao at isang nilalang mula sa ibang mundo.
Isang umaga ay narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Natanggal sa trabaho bilang isang janitor ang kanyang ama. Ano na lang ngayon ang gagawin natin? Paano na tayo mabubuhay? Ang narinig niyang sabi ng kanyang ina. Nang gabing nakita uli sila ay malungkot si Ana at naramdaman ito ng prinsipe. Tinanong niya kung bakit at ipinagtapat ito ni Ana. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ng prinsipe na gusto niyang magpakasal na sila. Kailangan na niyang sumama sa kanya sa kaharian sa ilalim ng lupa. At bilang kapalit ay bibigyan niya ng mga ginto ang kanyang mga magulang. Ilang sandaling hindi nakaimik si Ana. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga magulang. Ilang sandaling hindi nakaimik si Ana. Hindi niya kayang iwan ang kanyang mga magulang at sinabi niya ito sa prinsipe. Malungkot na nagsalita ang prinsipe at sinabing hihintayin ang kanyang pasya mamayang gabi. Sabay tumalikod at naglakad ng marahan. Bumukas ang pinto ng kaharian. Pumasok ito at sabay na naglaho. Pag-uwi ni Ana sa kanilang bahay, ay nadatnan niyang malungkot na natutulog ang kanyang mga magulang. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib. Hindi niya kayang iwan ang mga ito dahil mahal na mahal niya ang mga magulang. Sa isang banda ay mahal din niya ang prinsipe at ayaw niya itong iwan. Ilang oras at kailangan na niyang magpasya at nahihirapan siya sa desisyong gagawin. Kung sasama siya sa lalaking iniibig, mawawala sa kanya ang mga magulang, ngunit giginhawa naman ng mga ito. Ilang sandali pa ay muli nitong narinig ang awit ng tinig ng isang ibon. Nandito na siya. Kailangan ko nang magpasya. Hindi siya lumabas ng bahay at nanatiling nakaupo hanggang sa matapos ang awit ng ibon. Nasasaktan siya na binabaliwala niya ito. Lumipas ang ilang minuto, akala niya ay umalis na ito. Ngunit muli itong umawit. Tila binibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nilingon niya ang mga magulang. Ang kanyang ina nahapis ang muka dahil sa kahirapan. At ang kanyang ama na halos lumabas na sa balat ang mga ugat na tanda ng kahirapan sa trabaho. Pumuhos ang luha sa kanyang mga mata dahil sa awa sa magulang. Bigla siyang tumayo at sinundan ang tinig ng awit ng ibon papunta sa kagubatan. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga magulang sa kahirapan habang buhay at hindi rin niya kayang mawala ang prinsipe sa kanyang buhay. Kinabukasan ay hindi na makita ng mag-asawa si Ana. Hinanap nila ito at laking gulat nila nang makita ang supot ng ginto sa tabi ng puno. Simula noon ay wala na si Ana at ang kanyang mga magulang ay guminhawa ang buhay. Ngunit araw-araw na namumuhay ng malungkot dahil sa pagkawala ni Ana. Sa kabilang mundo ay ikinasal si Ana sa prinsipe ng mga duwende. Naging masaya sila, ngunit ang kalahati ng puso niya ay malungkot. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Ana, ano ang gagawin mong pasya? Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Paki-like and subscribe na rin po para sa mga susunod pang mga mahiwagang kwento. Mag-comment na rin kung ano ang masasabi nyo sa kwentong ito.